يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, review tayo sandali about sa mga lessons na natalakay natin nung nakalibas na linggo. So, alhamdulillah, kabilang sa mga natalakay natin last week is patungkol sa mga sanhi ng pagka-watak-watak ng mga Musliman. So, nabanggit natin doon, kabilang sa mga sanhi, mga pangunahing sanhi kung bakit nagkakawatak-watak yung mga kamusliman ngayon ay dahil sa kakulangan ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati hindi pagsunod o pagpapawalang bahala sa wasang pagsusuri at pag-unawa sa mga kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Quran. Nabanggit din natin kabilang din dito sa mga bagay na nagsasanhi sa pagkawatak-watak ng mga kamusliman ay dahil sa pagbabaluktot ng mga teksto o mga hadith at Quran, kung saan binibigyan nito ng ilang mga mubtadi'ah ng maling interpretasyon. At kabilang din sa mga kadahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung kamusliman, nabanggit natin, ay yung pagmamalabis, ay dahil sa pagmamalabis, al-ghulu. So kabilang din dito is yung pagsunod natin sa mga pagnanasa natin. At hindi natin pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na nabanggitin natin na kabilang din sa mga rason dito, yung mga panlabas ng mga sanhi, ay dahil sa mga political o reliyosong paninira ng mga kumakalaban sa Islam. Tulad na lamang ng mga Persyano, tulad ng mga Hudyo, o ilang mga Kristiyano, na hindi totoo yung pagpasok nila sa Islam. Pumasok lang sila, nagbalik Islam lang sila upang sirain ito. At kabilang din sa mga kadahilanan ay yung pagpasok ng mga Greek philosophy o yung mga pagsalin ng mga libro o mga akda na philosophical sa kapanahunan nila Ma'mun, ni anak ni Harun Rashid. So simula nun, doon na nagka-problema o nagkawatak-watak yung mga kamusliman. Then nabanggit din natin sa binasa natin yung libro, Al-Description ni JYM, na yung marami mga kadahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung mga kamusliman. So kabilang dito is yung kamangmangan, at kabilang din dito is yung maling pamamaraan ng pagkuha ng kalaman, kung saan yung mga pinagkukunan ng mga tao ay mga guro na hindi karapat-dapat pagkunan, o di kaya nilalayon nila, hindi nirespeto yung mga ulama, yung mga scholars natin, o di kaya nag-self-study sila at hindi sila nag-aral sa mga pinagkakatiwala ng mga scholars natin. At kabilang din sa mga kadahilan nito kasi hindi nila kayang i-differentiate yung ikhtilaf pati iftiraq. Ikhtilaf pati yung pagkasalungat pati pagkawatak-watak. Kaya minsan may mga issues sa fiqh, sa sharia, kung anong hatol to, haram ba ito, wajib ba ito, sunnah ito. Akala nila ay kabilang na yun sa iftiraq. Akala nila yung usapin na yun ay yun na lamang. Either mali ka o tama. So, masyado silang naging close-minded. Yung kabilang din dito is magiging panatiko. Kabilang din dito sa mga kadahilan kung bakit naliligaw yung mga tao. Kasi dahil sa mga mapanligaw na mga ulama, yung mga ulama asu, yung masasamang mga ulama, o yung mga ulama ng mga bayaran, o yung mga ulama na hindi nagdanay sa ng kabutihan. Kabilang din dito ay dahil sa mga tahazzub o di kaya yung pagiging masyadong panatiko sa isang grupo. Kabilang din dito ay pagiging pabaya natin sa pagpigil natin sa mga bid'ah. Di natin pinagbabawal yung bid'ah, kaya ang nangyayari tuloy, yung karamihan ng mga tao akala nila yung bid'ah ay mabuti at yung sunnah siya yung bid'ah. So napakahalaga yung amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Napakahalagang bagay yun. Then kabilang din sa mga kadahilanan kung bakit nagkawatak-watak yung mga tao dahil sa mga orientalist. So marami pang kadahilanan pero ilan lang yun sa mga kadahilanan. So alhamdulillah, so ngayon
yung kabilang sa mga pag-aaral natin ngayon, ano yung epekto nito? Ano yung epekto? Ano yung epekto ng pagkawatak-watak sa isang Muslim? Ano yung epekto ng pagkawatak-watak sa isang Muslim? So, i-open natin yung file. Hindi lang. Open natin sa yung file. Nakikita niyo na? Okay. So, maraming epektong masama yung pagkawatak-watak sa isang Muslim, sa isang individual na Muslim. So, napakarami nito. So, una sa lahat, yung hermanul hidayah o pagkait sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabay niya. Sa gabay niya. Katunayan, nung sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may shaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallihi ma tawalla wa nusihi jahannam wa sa'at masira. Katunayan, yung taong kumbaga yung pinapahiwatig ng aya na to, na yung taong sumusuway o di kaya hindi siya sumusunod o kumbaga nagsasani siya ng pagkawatak-watak sa mga kamusliman, katunayan na pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya yung impyerno. So nakakatakot 'yun. At katunayan din na ipagkakait sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung gabay at patnubay niya. Kabilang din sa masama na epekto ng pagkawatak-watak sa isang individual Muslim ay yung pag-itim ng kanyang mukha sa araw ng paghuhukom. Katunayan, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kalladhina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adabun 'adhim. Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladhina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adaba bima kuntum takfurun. Nangangahulugan na huwag yung gayahin sila na silang nagkawatak-watak, na silang nagkasalungat sa bawat isa pagkatapos sumating sa kanila yung napakalinaw na mga ayah, mga bersikulo. Katunayan para sa kanila, yung mga tao na yun, nagkawatak-watak, yung malaking parusa, dakilang parusa. Subhanallah. At sa araw ng paghuhukom, anong mangyayari sa kanila? Ay iitim yung mga mukha nila. Subhanallah. Iitim yung mga mukha nila. So narapat sa isang Muslim ay lagi siyang magkaisa sa katotohanan at sa kabaluktutan. At katunayan din, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilinis niya yung kanyang mga kamay. Kumbaga, hindi niya inuugnay yung sarili niya sa mga taong mga ahlul bid'ah o yung mga taong nagkakawatak-watak kung saan sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay' inma amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Mismo Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsabi sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumbaga wala kang kaugnayan sa mga taong binabahagi nila o niwatak-watak nila yung relihiyon nila. So, subhanallah, nakakatakot. At katunayan din, yung taong mubtadi, kasi kadalasan yung gumagawa ng pagwatak-watak ay yung taong mubtadi. Ay para sa kanya, nakakatakot kasi matatamaan siya ng fitnah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hadharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun alim." Subhanallah. So nagbibigay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng babala sa sino mang sumalungat o hindi sumunod sa mga kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kautusan niya, na matatamaan sila ng fitnah, pagsubok, at meron para sa kanila yung matinding parusa, napakasakit na parusa. Subhanallah. At katunayan din na kabilang din sa mga parusa, di kaya epekto ng pagkawatak-watak sa isang individual na Muslim ay pagpasok niya sa impyerno. Subhanallah, pagpasok niya sa impyerno. Katunayan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajma'u ummati 'ala ad-dalala wa yudallahu 'ala al-jama' wa man shadda fi an-nar. Katunayan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailan naman hindi niya pagkakaisahin yung umma na ito, kumbaga sa kabaluktutan, sa kaligawan. At katunayan kami ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakaisa. At kung sino man yung lilihis dito, iiwan niya itong landas na ito, ay katunayan, papunta siya sa saan? Patungo siya saan? Sa impyerno. At katunayan din, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong mubtadi' o siyang nagsasalita ng pagkawatak-watak, yung taong
taliwas o iniiwan niya yung tamang landas, para sa kanya ay wala, pagdating ng araw ng paghukom, wala siyang katibayan, wala siyang hujja, wala siyang pangangatwiran, wala siyang masasagot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya nga sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lah. At tunayan, kung sino man yung kumbaga magiging taliwas, iiwan niya yung pagsunod sa mga leader nila o sa namumuno sa kanila, nagutos sa mga kabutihan. Darating ang araw na paghuhukom na yung tao na yun, naharapin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang hujja, wala siyang katibayan, wala siyang pangatwiran, wala siyang valid reason na iharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katunayan din, isa pang nakakatakot na bagay para sa tao nagsasan yung pagkawatak-watak, epekto nito sa kanya, ano mangyari sa kanya sa araw ng paghuhukom? Sa hawd ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bubugawin siya. Hindi siya papainumin sa hawd ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung hawd, ito yung pool o kung sa fountain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung hawd na to napakalaki, subhanallah, napakalaki ng hawd ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fountain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan yung rami ng bilang ng mga baso dito ay kasing rami ng bilang ng mga bituin. Subhanallah. Pero yung mga tao na mga mubtadi'ah, mga sumuway sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsanhi ng pagkawatak-watak ng mga kamusliman. Gumawa siya ng sarili niyang sekta. Hindi siya nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga maling paniniwala na meron siya. Hindi niya maiwasan. Kumbaga malakas yung paghawak niya sa mga bid'ah na meron siya. Yung mga bid'ah na kinagisnan niya, katunayan, subhanallah. Anong mangyari sa kanya sa araw ng paghukom? Ibubugawin siya mula dito sa hawd ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan, subhanallah, ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith? Darating yung mga tao doon at bubugawin siya ng malaika. Ang mismo Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtataka, ba't na sila binubugaw? Mga kabila yan sa umma ko, sabi, hindi mo alam anong ginawa nila. Hindi mo alam ginawa yung pagkawatak-watak sa mga kamusliman. Hindi mo alam yung bid'ah na tinuro nila sa mga tao nila. Subhanallah. So nakakatakot yung paggawa ng bid'ah. Kasi sana paghukom, nawawala sa iyo yung bagay na yun. Yung pag-inom mo. Sana paghukom 50,000 years. Subhanallah, nakatayo ka lang yung araw. Nasa taas ng ulo mo. Subhanallah. Wala ka mainom ng tubig. Yung iba, nalunod na sila sa pawis nila. Siyempre, pag ganun na yung sitwasyon mo, uuhawi ka talaga. Subhanallah. Then, pag nakita mo yung tubig na dyan sa harap, pwede ka makainom dahil sa ginawa mo itong bid'ah na to. Subhanallah, nakakatakot. At katunayan din, yung taong gumagawa ng bid'ah, o yung tao na nagsasanib pagkawatak-watak ng mga kamusliman, ay anong nangyari sa kanya? Mamamatay siya ng kamatayan ng jahiliyah. At tunayan sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jamaa mata maytat al-jahiliyah. Katunayan yung taong lalabas siya, susuway siya sa amir niya, sa pinuno niya, at siya'y namatay sa gaytong kalagayan. Katunayan na namatay siya ng pagkamatay ng jahiliyah. Pag sinabi mong jahiliyah, yan yung panahon ng kamangmangan. Yan yung hindi pa dumating ng Islam. So nakakatakot. Nakakatakot masyado. At katunayan, yung taong gumagawa rin ito, kabilang sa epekto nito, ay yung layo, al-bu'du 'anit taubah. Yung tao na gumagawa nito kailanman, kumbaga hindi siya natawpikan na magtaubah. Katunayan, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, inna Allah hajaza o qala hajabat tawbatu an kulli sahibi bid'ah. Katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinadlangan niya, subhanallah, hinadlagan niya yung taong gumagawa ng bid'ah mula sa tawbah. Bakit? Anong explanation ng mga scholars natin dito? Anong sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah? ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قوله إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء أعماله فراه حسنة فهو لا يتوب وما دام يراه حسنة. لأن أول التوبة العلم بأن فعله شيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أو أمر إيجاب واستحباب ليتوب ويفعل فما دام فعله حسنا فهو سيء في نفسه الأمر فإنه لا يتوب. So nangangahulugan yung punto niya dito, yung mga tao na gumagawa ng bid'ah, natunayan yung bid'ah mas mahal yan ni Iblis kaysa maasya paggawa ng mga kasalanan. Bakit? Kasi yung taong gumagawa ng bid'ah, kailanman di magtutuba.
mahirapan niya magtoba. Kasi ang pananaw niya sa ginagawa niya, mabuti. Mabuti. Kumbaga, ibada tong ginagawa ko. Ibada naman to ah. Nagsasala naman ako. Nagdudua naman ako. Ang problema, bid'ah yan. Hindi naman siya alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun, tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. O akala niya tama yung ginagawa niya. Kasi unang step ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtotoba, is pagsisisi at alam mo, pag yung kaalaman na yung ginawa mo yung mali. Pag hindi mo alam mali yung ginagawa mo, ba't ka magtotoba? Wala ka namang kasalanan. So, sa kadahilanan na yun, yung tao na gumagawa ng bid'ah, kadalasan, hindi siya natatawfikan na magtoba. Pero pag magtoba siya ng taos puso, siya tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kadalasan makikita mo, at nakikita mo sa social media, yung mga tao na galing sa ibang sekta, ang hirap nila magbago. Kasi yun, matigas ang ulo nila. Yung example na yung debating nangyari kay Rashid Ocampo pati yung siya na attorney. Talo na nga sa debate, hindi makamove on. Hanggang ngayon, nag-post pa rin patungo sa debate niya. Kasi ang pananaw niya, yung pinanghawakan niya, tama. Tayong mali. Subhanallah. At silang tama. Hindi siya makamove on. Subhanallah. Napakalinaw na masyado. Walang dalil sa Quran na yung 12 iman na sinusunod nila ay nasa Quran. Yung pagdadalil nila napakabaluktot. Ang dalil daw ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim daw yung dalil na may 12 imam na dapat tayong sundan. Saan doon yung 12? Wala. Pero ganun sila kasi pag naligaw yung tao, wala na makakapigbigay ng gabay sa kanya maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang resulta nito, yung pagkawatak-watak yung tao na itong ginagawa niya, yung tao mubtadi' kailanman hindi natatanggap yung mga gawain niya. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Man hadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa kung sino man gagawa ng makabago bagay na bid'ah ay kailanman hindi tatanggap sa kanya yung gawain niya. Hindi tatanggap sa kanya gawain niya. Kasi paulit-ulit natin sinasabi, huwag itong kalimutan. At itong laging gawin yung basihan sa lahat ng mga gawain na ibadah, yung dalawang kondisyon. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Yung pagiging dalisay, walang pagtatambal, at alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit gaano ka pa ka-ikhlas, kahit hindi ka pa nagsishirk, pag gumawa ka ng bid'ah na bagay, yung bid'ah na yun ay kailanman di tatanggapin mula sa iyo. Kasi mismo Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo nagsabi nito. At katunayan din, sa araw ng paghukom, wala sa kanila yung syafa'an ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila mga mubtadi', sila mga ligaw na sekta. Katunayan, anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Rajulani ma tanaluhuma syafa'ati, imamun zalumun ghashumun wa akharu ghalin fi din, marifun minhu. Katunayan, dalawang lalaki, yung hindi nila makukuha yung syafa'a ko sa araw paghukom. Sino sila? Yung isang imam na mapang-api. Madaya, inaapi niya yung mga taong pinamumunuan niya. At isang tao na nagmamalabis sa kanyang relihiyon. Sumusobra siya sa mga gawain niya. Kumbaga, tulad ng mga ibang mga sekta. At katunayan din, yung tao na gumagawa ng bid'ah, nasa napakadelikadong kalagayan siya. Kasi katunayan, yung tao na yun, malayo siya sa rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala at napakalapit niya sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At katunayan din, yung taong gumagawa ng bid'ah, o di kaya taong nagsasanya pagkawatak-watak ng kamusliman. So, pag sinabi ay kinokontrol siya ng syaitan. Masayang-masayang syaitan. Kasi syempre, kasi syaitan hindi na napagod. Kasi mismo yung tao na yun, siya na yung nagkakos ng mga fitna ng mga pagsubok ng kahirapan sa mga kamusliman Subhanallah. So, masayang-masaya ang syaitan sa kanya. Sa ginagawa niya. At katunayan din, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumpa niya yung mga tao na yun. Sinumpa niya, nakakatakot kasi kung sa sinumpa ka, nakakatakot kasi malayo ka sa habag at awa ang rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa gawain na ito. Katunayan, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha hadathan aw awa muhaddithan fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu 'adlun wala saf. Katunayan, kung sino man yung gagawa ng bid'ah o susuporta sa mga tao na gumagawa ng bid'ah, ipoprotektahan sila, susuportahan sila ng kahit anumang paraan. Katunayan, para sa kanya, yung sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng mga anghel at lahat ng mga tao. Subhanallah. Nakakatakot. Sana protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula dito. So,
Kabilang sa, inshallah, so maliwanag yun. Maliwanag yun. Baga, epekto nito sa mga tao, yung paggawa ng bid'ah. So, marami rin epekto ito sa, kumbaga sa individual yun. Sa umma naman, sa anonsyo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, marami rin itong epekto. Marami rin itong epekto. So, kabilang na dito, yung tasalluti al-ummatu ba'du ala ba'd hatta yuhliku ba'dun ba'da. So, nagre-resulta ito ng pag-aaway ng mga tao. At nakikita niyo naman, sa social media pa lang nakikita niyo naman. At kung titignan mo sa social media, minsan may mga viral na mga video, yung ginagawa ng mga Shia sa Iran, yung mga Sunni doon, pinagbabaril nila, pinupugutan nila ng ulo. Subhanallah. Subhanallah. Kasi yun ang epekto nito. Kasi pag magkaiba na akida, iba yung paniniwala, ang resulta nito, yun ang resulta niya. Masamang naging resulta nito. Yung mga Muslim hindi nagkakaisa. Hindi nagkakaisa. At isa pa dito, al-hazimatu wal-fashal. Yung mga Muslim laging natatalo. Laging natatalo kasi ang mismo magkaaway sila sa pagitan nila. So, ano nangyayari? Yung mga kalaban ng Islam, divide and conquer. Divide and conquer. Kasi siyempre, kung hindi tayo nagkaisa sa katotohanan, madali na lang tayo sakupin at madali naman naig yung mga tao, mga hindi mga Muslim. Kung dumating sila sa lugar natin. Kasi busy tayo mag-away sa bawat isa. So, ang nangyari, grab opportunity yung mga kuffar para sakupin tayo. At subhanallah, nakakalungkot pero naway ayusin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kalagayan ng mga kamusliman dito. At yan ay magsisimula lagi sa pag-correct ng akida natin. Pag nagkaisa tayo lahat sa akida, inshallah dyan yan magsisimula. Kasi, katunayan, kung hindi natin kayang panindigan, itaguyod yung karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinakamalaking karapatan niya sa lahat, yung tauhid. Paano tayo tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, kung maayos yan, inshallah, lahat yan susunod na. Kung titignan mo rin yung dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong inuna niya bago siya nagpag-jihad? Mahigit 13 years siya sa Makkah. Anong ginawa niya? Anong dinawa niya? Puro akida, puro tauhid yung tinuro niya. Puro tauhid. Pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa mga kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tignan mo yung sa Quran, ng mga napapaloob dito, yung mga Makki, ng mga surah. Grabe yung focus niya sa mga bagay na ugnay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga karapatan niya at mga bagay na related sa kabilang buhay. At yun din, dahil sa pagkawatak-watak ng mga kamusliman, kabilang sa naging resulta nito sa umma, ay pagrami ng mga bid'ah. Pagrami ng mga bid'ah. So, yun siya. So, kabilang yun sa mga resulta. Kabilang lang yun, at marami mga pa, iba, pero yun siya. So, ngayon, ang i-discuss natin ngayon, inshallah, is about sa hadithul iftiraq. Hadithul iftiraq, yung hadith ng pagkawatak-watak. Hadith ng pagkawatak-watak. So, yung hadithul iftiraq, yung hadith na yan, napag-usapan ito ng mga scholars natin. Actually, may mga akda pa sila na napakakapal. Napakarami silang nasulat patungkol sa hadith na ito. May thesis nga dito na mahigit 3 volumes, yung kapal. Pinag-usapan lang yung lahat ng mga topics o mga issues o mga bagay na usapin na related sa hadith nito. So, kung itong hadith na pag-aaralan talaga natin ito ng maigi, hindi sapat yung oras natin. Pero isa-summarize lang natin sa abot ng ating makakaya. So, dali lang . So, yung hadith na to, marami mga riwayats kung tutusin. Kasi yung mga scholars natin, pagdating sa hadith na ito, ay nagkaroon din sila ng mga disagreements. So, may mga tao patungkol sa hadith na ito, tinatanggap nila ito, at may mga scholars naman tayo na hindi nila tinatanggap yung hadith na ito, at may mga scholars naman tayo na na pagdating sa hadith na ito, may mga ibang riwayat tinatanggap nila, o yung ibang mga salaysay ng hadith na tinatanggap nila, iba naman tinatanggihan nila. So, yung hadith na ito, i-open natin. Marami itong riwayat. So, mahigit 15 na sahabi o may 15 na narrations or 30 narrations yung nabanggit patungkol sa hadith na ito. Out of that narrations, mga pagsalaysay sa hadith na ito, versions ng hadith na ito, yung tama dito is 7. Yung pinakamalakas dito is 7. So, kabilang sa mga nagriwaya dito, si Imam Abu Dawud, si At-Tirmidhi, si Ibn Majah, at marami pang iba. At sabi nga ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na itong hadith na ito tanyag at napakasikat at tinatanggap ng mga scholars ng hadith natin. So, yung hadith na ito, kung titignan natin, sandali lang. Napakaraming mga riwayat papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo sana.
Ano yun, nawala. So ito. So ito yung mga riwaya ng hadith na yun. So napakarami. Kung titignan natin yung footnotes, ito yung mga nagriwaya dito, si Abu Dawud, si Tirmidhi, si Ibn Majah, si Abu Ya'la al-Musili, si Al-Marwizi sa sunna niya, si Shashi sa Mustad niya, si Tabarani sa kanyang Mu'jam, titignan mo sa Awsat, sa Kabir, si Ibn Bashran. Kumbaga napakarami, si Hakim. Kumbaga kaya yung mga ahlul bid'ah ayaw ng hadith na ito. Ayaw ng hadith na ito kasi natatamaan sila. Natatamaan sila ng hadith na ito. Kung babasahin natin lahat nito magkatagma at lahat nito nagsasabi na lahat ng mga kamuslima ay magkawatak-watak. Magkakawatak-watak yung mga kamusliman. So sabi rin dito, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa tafarraqatin nasara ala 71 firqatan wa tafarraqatil ummatu ala 30 firqatan. So nagkawatak-watak yung mga Hudyo sa mahigit 71 or 72 sekta at ganun din yung mga Kristiyano, mga Nasara, nagkawatak-watak sila ng 71 or 72 na sekta at magkakawatak-watak yung umma na ito, itong mga kamusliman ng 73 na sekta. Kung titignan mo pa dito sa iba pang riwaya, anong sabi dito? Kung titignan mo dito, ganun din. Paulit-ulit na sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito, anna bani Israel iftaraqu ala 72 firqatan lam yanju minha illa 3 firqatan aqamat. Mahabang hadith. At ganun din dito na nagmula naman kay Auf bin Malik, yung unang dalawang hadith kay Abu Hurairah, yung pangalawa kay Ibn Mas'ud, yung pangatlo kay Auf bin Malik. So ganun din yung riwaya niya, ganun din yung mga narration niya. Lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Kristiyano, lahat sila makakawatak-watak. So sabi dito naman sa riwaya dito, sabi fawahidatun fil janna. So isa lang yung makakaligtas, isa lang daw yung makakapasok sa paraiso mula dun sa mga Hudyo at ganun din sa mga Kristiyano, sabi dito. At ganun din sa mga kamusliman. Isa lang din yung makakaligtas dito. Magkakaligtas yun. Sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. ألا تفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار قيل من هم يا رسول الله من هم قال الجماعة. So yun, sinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah. Sumumpa mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinigurado niya kung nakakaintindi ka ng nahu, tignan mo tong dalawa, lamut takid pati nunong takwid al-musaqqala, la taftariqanna. Sigurado na magkakawatak-watak yung mga kamusliman. Subhanallah. Ng 73 na sekta. Isa lang yung papasok sa paraiso at yung natira saan? Sa impyerno. Yung tinanong mga sahabat, sino sila? Sila yung jamaah. Inshallah, i-discuss natin kung sino yung jamaah. Sino yung jamaah na tinutukoy natin dito. At ganoon dito sa isa pang riwaya ni Abi Amir bin Abdullah al-Luhay. Ganoon din. Lahat sila nagsasabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi na magkakawatak-watak yung umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa riwaya naman na to, ganun din sa riwaya ni Abi Umama. Ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ganun din. Dito naman sinabi niya yung lahat papasok sa lahat mapapasok sa impyerno maliban lang kanino? Sa Sawadul A'zam. Sa Sawadul A'zam. So subhanallah. So napakarami mga hadith. Kumbaga mahirap tanggihan yung hadith na ito kasi tignan mo naman yung footnotes dito. Lahat yan mga hadith books. Lahat yan siya mga hadith books kung saan nabanggit yung hadith na yan. Kaya yung mga taong sumasabi na hindi correct ito, mahirapan silang patunayan na peke ito. Kasi ang problema sa mga ahlul bid'ah, ang kinukuha lang nila ng mga narration, yung mga pabor sa kanila. Yung mga pabor sa kanila. At kabilang sa mga kaida, tandaan nyo to, yung paniniwala ng mga ahlul bid'ah lagi. Ito yung prinsipyo na ginagawa nila. Ya'taqiduna thumma yastadillun. Ya'taqid thumma yastadil. Ganun sila. Kumbaga, gumagawa mo na sila mga pananaw nila, paniniwala nila, then nagdadalil sila. Hinahanapan nila sa Quran na mga dalil o di ka sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pabor sa kanila. Sa Ahlus Sunnah wal Jamaa naman, tayo, mga Salafi, mga Thariyun, at then, anong ginagawa natin? Nastadil thumma na'taqid. Hinahanapan muna natin sa Quran at Sunnah yung mga paniniwala natin bago natin itong paniwalaan. Kumbaga pag nabanggit yan sa Quran at Sunnah, naniniwala tayo diyan. Sa kanila, gumagawa sila ng paniniwala, yung mga ahlul bid'ah, pagkatapos doon, hanapan yung dalil. So magkaiba tayo, doon tayo nagkakaiba. Tandaan niyo yan. At mapapansin niyo lagi yan sila. Tignan mo yung kwan. Yung example na yung debate.
Nagdalil siya hindi na siratan naniwala yung mga Shia naniniwala sa 12 na imam. O ginawa nila akida yan. Paniniwala yan na hindi tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, hahanapin ang dalil mula sa Quran. Ganun yung pamamaraan nila. Pero tayo iba. Nandiyan sa Quran, kung anong sinabi yung pinaniwala natin. So opposite yung dalawa. Sana maliwanag inshallah. So yung hadith na ito, tulad na nakita niyo, marami siyang mga riwaya. Alhamdulillah. So, ang tanong ngayon, sino ba yung tinutukoy sa hadith dito? Sino ba yung tinutukoy sa hadith dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, ang tinutukoy dito, ummatul ijabah. Ummatu al-ijabah, yung mga tumugon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo mga kamusliman. At hindi natin dito tinutukoy yung ummatu ad-dawah. Ummatu ad-dawah. Sila mga in-invite natin. So, yung mga hindi kamusliman. Hindi kamusliman. Tulad ng Kristiyano, mga Hudyo, mga Buddhist, hindi sila pasok dito sa tinutukoy natin na hadith na magkawatak-watak yung mga kamusliman. Hindi sila yung tinutukoy natin. So, kabila pa dito, sa hadith na ito, mga topics na involved sa hadith na ito, yung katanungan na kung yung nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na grupo, kumbaga yung mga tao papasok sa impyerno, panghabang buhay ba sila doon? Kumbaga, mga kafir ba sila? So, ang sagot doon, hindi sila mga kafir, mga Muslim sila. Pero may mga bid'ah sila. May mga kasalanan silang nagawa. May mga paniniwala sila na mali. Pero mga Muslim pa rin sila. Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ummati. Ibig sabihin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinikilala nila yung mga tao na yun, yung mga sekta na yun na Muslim pa rin. Pero anong problema? Sila ay mayroon silang maling paniniwala. At dahil sa mga maling paniniwala, mga maling gawain na mayroon sila, hawak nila, ay pumasok siya sa impyerno. At hindi ibig sabihin, yung Muslim pumasok sa impyerno, panghabang buhay siya doon. Panghabang buhay siya doon. Katunayan, yung paniniwala natin, bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa, pag isang Muslim, pumasok siya sa impyerno, may iman siya, may tauhid siya sa kanyang puso, kahit katiting lamang, ay may pag-asa pa rin siyang lumabas mula dito. May pag-asa siyang lumabas dito. Pero paparusahan mo na siya dahil sa mga kasalanan, mga nagawa niya. So, kabilang pa dito sa mga issues na pinag-usapan natin dito sa hadith na ito, kung yung 70 ba dito nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun lang ba yung sekta o hindi? So, dalawang naging opinion din dito ng mga scholars natin. So, yung unang opinion, ang tinutukoy dito ay yung sa mga sekta na yan, yung 72 sekta na yan, yan lang talaga yung mga sekta. Kumbaga, kung anong nabanggit, yan lang, di nalalagpas yan. Yung pangalawang opinion naman, nagsasabi na yung sekta na yan, yung bilang na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 72 na sekta, kumbaga matalinhaga yung kahulugan yan. Ibig sabihin, kumbaga marami sila. Pero kasi sa panalita ng mga Arabo, pag ginamit mo yung number 70, nangangahulugan na marami yung isang bagay, hindi literal meaning. So yun yung opinion ng mga ulama. Pero yung tamang opinion dito, according sa karamihan ng mga ulama, is yung bilang ng sekta is 73 talaga. Kasi kung ang tinutukoy lang dito is yung rami ng sekta talaga, kung marami sila at hindi lang 70, ay hindi na sana binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mga Hudyo at ganun yung mga Kristiyano magkakawatak-watak sila sa ganun ding bilang. So since ganun, nangangahulugan na 73 talaga yung sekta ng mga kamusliman. Pero ang tanong ngayon, may pangalawang tanong na susunod dito, kung sino ba yung 73 na sekta? So ngayon, mga scholars natin, nagsumikap din sila. Pero naging dalawa yung pamamaraan na pag-intindi dito. So ilan sa kanila, ang sabi nila na yung mga sekta na to, kumbaga bilang na, then nag-akda sila na ito yung mga sekta. Pero ang problema, yung pagtakda mo na yung isang sekta ay yan sa hadith na yan, ay yung tinutukoy ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kailangan mo ng dalil mismo dyan.
Kaya yung mga scholars, sinasabi, hindi na nila pinapaliwanag kung sino yung mga sekta na napapabilang niya kasi walang dalil na nagpapatunay dun. Kumbaga, ang mahalaga nagkawatak-watak yung mga sekta. Pero ganun pa man, yung mga ibang scholars natin, ang ginawa nila mula dito sa hadith na ito, ginawa nilang 4 yung main na sekta. Yung iba ginawang 5, yung ginawang 6, yung iba ginawang 7. Yung pinaka-usul o mga pundasyon ng mga sekta. So yung nagsabi na 4, so ginawa nila 4 yung sekta, Shia, Murji'ah, Qadariyah, pati mga Khawarij. So bawat sekta dito, 18 daw yung sekta na napapaloob dito. So 4 times 18, so 72 na sekta. So yun ang ginawa nila. Yun yung ginawa nila. So yun siya. Yun yung mga kabilang sa mga topic na napapaloob dito. Inshallah, pagpapatuloy lang natin yung sa next week yung patungkol sa hadith na ito. So subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala pang katanungan.